Po to everyone. Alam niyo po nowadays, mahalaga po yung nagkukumustahan mo tayo dahil hindi po natin alam na ang iba sa atin ay starving na, hindi lamang sa buhay na ito kundi spiritually. Kumbaga nag-aandap-andap na ang kanyang ilaw. Kanina nabanggit ng ating nanalangin na ang iba ay nandulupaypay, ang iba ay nangihina, ang iba naman po ay parang pagod na. Kumustahin mo nga ang kapatid mo. Sabi mo nga, kumusta ka na kapatid? Sabi natin, all is well. Kaya palapakan natin ang Lord. Amen. So, alam ko po na kayo ay nag-fast kasi hindi naman po ako nag-fast. Alam ko kayo po ay nag-fast at this will be your last night ng inyo pong prayer and fasting. Parang may malalim na dahilan kayo para po gawin natin ang bagay na ito. Amen? So, praise God. Minsan pa, sabi mo, hello blessed. Hallelujah, praise God. Umalis ako kanina, na-anticipate ko po, akala ko 2 hours kakayanin. Sobrang traffic mula Angeles. Hallelujah, sabi ko, nako, mukhang hindi ko makakarating, baka si Pastora Emily na po ang sasalo sa akin. Gayunpaman, ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Masabi mo, I like that. I like that. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? So kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, be expectant. Because if we don't expect, we will receive nothing. Amen. Kaya dapat tayo ay nag-expect sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Amen. O palampakan po natin minsan Panginoon. Namiss ko po kayo dahil kanina nanibago ako sa daan dahil sabi ko parang ang tagal ko na yata hindi dinadaanan ulit itong mga daan. So ngayon narito tayo magkakasama. Handa na po ba kayo? Amen. Praise God. Kung handa na po kayo, handa na po ang Panginoon. Because this evening, nung kinontak ko si Pastora, sabi ko kay Pastora Emily, ano ba yung ating objective? Ano ba yung ating gustong i-point out sa ating pong last night ng prayer and fasting? Sabi niya sa akin, bahala na lang si Lord sa'yo. So pagka si Lord ang bahala sa inyo, ako din nag-pray, ano ba may mensahe ko sa kanila, Panginoon. So ito po, dinala po ako dito ng Panginoon sa mga salita na ito. Amen? Amen. Kaya kanina, hindi naman po actually tayo itutuwid, kundi dadagdagan lang tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, pumalagpag po ang handa na pong tamaan. Marami po ang handa na pong tamaan. Praise the Lord. Pumapalakpak na kayo agad. Hallelujah. So again, mabuti ang Panginoon. Amen. Amen. So ako ngayon ay sobrang busy. Mayroon po tayong Bible School na bubuksan sa Olongapo. Talagang ang Diyos ay napakabuti. At lagi ko pong itinuturo na ang Diyos ay laging mabuti sa atin. At sabi ko nga doon sa mga estudyante ko, always remember na yung mga nangyayari sa buhay natin, yung ating interpretation hindi po conflict doon po sa karakter ng Diyos. Kasi minsan sinasabi natin itong mga nangyayari sa atin, pinabayaan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos, pinayagan ng Diyos. Hindi ho, mga kapatid, dahil ang Diyos mo, Diyos ko, Diyos natin, Diyos na mabuti. Dahil siya ay mabuti, wala siyang ibang gagawin kundi mabuti. Kaya lahat na hindi mabuti na nangyayari sa atin, hindi po yan pinayagan ng Diyos. Maliwanag? Kasi may narinig ako nagpapatotoo, nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa pagsubok, tumatag ako. Hallelujah! Sa pagsubok ba talaga tumatatag kayo? O sa salita ng Diyos tayo tumatatag? Amen. Kasi sabi ko kung sa pagsubok tumatatag ka, ipag-pray mo kay Lord na minuto subukin ka. May tao kaya? So I would repeat, ang Diyos na sinasamba natin, Diyos na mabuti. Lahat ng gagawin niya, lahat ng plaplanuhin niya,
lahat ng papahintulutan niya at lahat ng kanyang iisipin para sa iyo ay pawang mabuti. Kaya nga sa pag-aaral ng theology, mga kapatid, God is good all the time, evil is bad all the time. Amen? O pumalagpak po ulit ang bawat isa na. Medyo nakikinig na sila kasi baka na naman mamali ang aming pagpalagpak. Amen? So praise God, mabuti po ang Diyos. So ito ang mensahe, mga kapatid, na dadalhin natin. The lost, punta tayo sa lost kasi maganda po yung the lost three elements in the believer's heart. Tanungin mo nga ang katabi mo, may puso ka pa ba? Sino po ang may puso? Amen. Akala natin walang nawawala sa puso natin. Elemento ho ito ng mga mananampalataya na unti-unti nang nawawala, at kapag unti-unti itong nawawala, again, it affects sa ating spiritual na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So again, the lost three elements in the believer's heart. Tanungin mo nga ulit, katabi mo, siguraduhin mo, ating kapang puso. Sabi naman na isang kapampangan, wah! Wah! Ating kapang puso! Yes, ating kapang pusong pisikal. Pero ang tanong, ang puso mong espiritual, kumusta na? Kasi minsan, wala na tayong gana. At sabi ko nga, kapag nararamdaman natin na wala na tayong ganang manalangin, wala nang ganang magbasa ng Biblia, wala nang ganang makipag-fellowship, there is something problem in your spiritual life. Dahil kapag ang tao wala nang gana physically, mga kapatid, may sakit yan. Kasi we will not be able to understand spiritual unless first we understand the physical. Kapag ang ating katawan may nararamdaman, walang ganang kumain. Same thing with the spiritual. Na kapag wala ka ng gana mag-fellowship, wala ka ng ganang umattend, wala ka ng ganang mag-cell group, wala ka ng ganang mag-evangelize, wala ka ng gana, may sakit ka, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yan. Parang ang iba hindi naman nagpapakatotoo eh. Tingin kayo mga kapatid, alam nyo po ang pinakasikreto sa Diyos, yung matuto kang umamin sa harapan niya. Kasi may mga tao, ayaw umamin. Madali na bang sabihin, Lord, ako yan. I am willing to change. I am willing to be revived. You have to admit. Kasi maraming Kristiyano ayaw umamin. Tinuha ang katabi mo, hindi na nakangiti. Sabi ko nga, wag ka na magtuturo. Alam mo yung mensahe na yan, bagay yung kay sister, kay brother. Hindi po, ang mensahe na yan, para sa'yo. Amen! Ayaw yata ninyo ang mensahe. Kasi magaganda ang mensahe nyo noong unang gabi, pangalawang gabi. Mukhang mahirap-hirap itong pang last na gabi. Expecting na, wow, blessing. Ang blessing kasi, it just follows. Amen. Walang problema. You don't need to, hindi mo na kailangan hanapin, hingin kay Lord. It will just follow kapag tatlong elemento na yan ay active pa sa'yo. Gusto niyo na malaman? Yeah. I love you lang yun. Okay, basa po tayo sa Galatians 6:9 hanggang 10. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Uulitin ko, marakal kay katamo ang pagod na. Pagod na kayo. Pagod na mag-cell group. Pagod na lahat. Pagod na ako, Lord. Iko na bisa. Alam ng Lord yan. Hindi naman ang Diyos, walang nararamdaman. Alam na may pagkapagod sa ministry.
Alam ng Diyos na may trabaho sa ministry. Alam ng Diyos na nakaka-exhaust ang ministry. Kaya sabi po ni Pablo sa mga taga-Galatian, huwag tayong, hindi lang mga taga-Galatia, kasama sila Pablo as ministers. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ang pagsisel group ba mabuti? Amen? Amen. Ang pagsisimba ba mabuti? Amen. Sabi ng Bible, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo. Yung ginagawa mo kay Lord, iyan po ay may kaakibat na pagpapala. The more you work in the vineyard of the Lord, the more you will reap ng pagpapala sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, hindi ako liko para limutin ang inyong mga pagpapagal. Na the more na napapagod ka sa ministry, the more na pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Sino gusto magpakapagod? Amen. O amin ka ng amen, tapos wala kang cell group, hindi ka umaattend, madali lang mag-amen, amen, amen. Pero ang totoo talaga, ala na ka king ministry. Amen. Parang, ang sabi ko kasi, pastor, may kasalanan ito eh. Kasi sabi ko, kung anong imimensahe ko, sabi niya, bahala na sila. Ito nga ang binigay ni Lord eh. Hindi ko alam kung anong pangangailangan nyo eh. Pero sinasabi ng Lord, huwag kayong mapagod. Bakit? Marami sa inyo ang pagod na. Marami sa inyo ang ayaw na. Marami sa inyo umayaw na talaga. Tumigil na. Huwag mong titin ang katabi mo kasi pareho lang kayo. Sabi po dito, mga kapatid, sapagkat sa panahon na magsisipagkalit, kung may option, kung hindi tayo, baliktarin natin, pag napagod ka, wala kang aanihin. Kaya sa ministry, walang pagod-pagod. Hanggat may hininga, hanggat may buhay, maglilingkod kami, Panginoon. At ang sabi dito, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na saan? Sa kasambahay sa pananampalataya. Englishin natin para mababaw masyadong English at Tagalog eh. So let's not allow, sa Message Translation, so let's not allow ourselves to get fatigued. Never allow. Doing good. At that right time, we will harvest a good crop if we don't. Sino nang gumibaw? Wala. Wala. Hanggang ngayon mga aktibo sa cell group. Hanggang ngayon mga active pa sa evangelism. Sabi ng Bible, at the right time we will harvest a good crop if we don't give up or nababasa nyo? Quit. Walang give up, walang quit dito. Ewan ko sa ibang pastor may sabbatical pa silang nalalaman. Daming alam. Sa ministry walang sabbatical. Sa ministry, tuloy-tuloy. O, kumusta yung walang kapatid mo? Kumusta ka na? Mukhang nananahimik kayo. Mukhang mensahe talaga ito ni Lord. Mukhang nasasapol tayo. Ano? So sabi niya, right now. Sabi nga ninyo, right now. Right now. Therefore, every time we get the chance, let us work for the benefit of all. Not your benefit, but the benefit of all. Sabi niyo, starting with the people closest to us in the community of faith. Mag-i-start sa church. Your service will start always in the church. Alam problema na masipag ka sa business mo, sa trabaho mo, pero dapat mas masipag ka sa community ng pananampalataya. Amen.
Kasi marami may mga trabaho na wala sa ministry. Marami may mga business, wala na sa ministry. Bakit church? Sabi ng Bible, let us work. Sabi ng Bible, tingnan nyo mga kapatid, hanggat may chance ka, let us work for the benefit of all, starting saan? Sa community of faith. Church ang tinutukoy. Ulitin ko, huwag nyo misinterpret. Walang masama magtrabaho. Pero dapat magtatrabaho ka lalo sa church. Walang masama mag-business. Basta wag mong kakalingwan ang church. Yung mga nananahimik na yan, nako, mukhang nag-aalangan ako. O kakapampangin mo, sabi mo, ika yan. Amen? Praise the Lord. Again, hanggat may chance, kasi miras ang panahon, wala ka ng chance pag-minister sa church. Not all of the time you are strong and you are healthy. Time will come na you cannot do anymore the ministry. Kaya habang may chance ka, sabi ng Bible, do your work for the benefit of all, starting in the community of faith. Sa church. Amen? Amen. Sabi mo, gusto ko yan. Mamaya kung iiyak kayo, iiyak nyo yan. Kasi again, ang mahalaga kay Lord, matuto tayong umamin sa kanyang harapan. Let us admit our flaws. Sa mga pagkukulang natin, i-admit mo kay Lord. Because the moment you admit, may gagawin ang Diyos sa buhay mo sa gabing ito. Palampakan natin ang Panginoon. Okay, next. Praise the Lord. Hallelujah. Serving the Lord is good. Kaya serving God. Serving the people is good. Kaya serve the people. Maglingkod tayo sa Diyos. Sa iba, loving God, loving people. Tayo, serving God. Serving people. Amen? Are you still there? Amen. Gusto rin lang minuto ako, 15. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Maganda po ang mensahe ng Diyos. Ito na po ang tatlo. Datapwat ngayon, nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Basahin natin sa English. Praise the Lord. And now, abideth. Sabi nga ninyo, abideth. Faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Alam niyo po, sa Greek word, kung ano ang abideth? Tingnan natin sa Greek word. Abideth ay ibig sabihin ng meno. Literally means to stay. In a given place, state, relation, or expectancy, which translated in King James Version, abide, continue, dwell, endure, be present, remain, stand, tarry, or tarry for. Thank you so much. So anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang tatlong ito, panatilihan mo. Hallelujah. May tao pa kaya? Amen. Ang tatlong ito, wag mong kalilimutan. Sabi ng Bible, magpatuloy ka dito. Praise God. Manatili ka dito. At mag-stay ka dito. So, ibig sabihin, mga kapatid, wag tayong mawawala. Kasi kung pagkatapos na encounter, we need to preserve the fire, freedom, and focus. But this evening, you have to preserve the faith, hope, and love. Dapat i-preserve. Bakit? Kasi mamaya iisa-isay natin ang tatlo na yan. Nagkakaroon yan ng problema sa buhay ng mananampalataya at kapag ka nagkaroon ng problema, isa man dyan, it affects sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Okay, basahin natin sa message. Maganda sa message yung verse na yan. Sabi na message, but for right now, until that completeness, we have three things to do.
Sabi mo, 3 things to do. To lead us toward that consummation, trust steadily in God, hope unswervingly, love extravagantly, and the best of these 3 is love. Maganda, medyo outline na sa message. Kanina binanggit lang, faith, hope, and love, pero dito trust steadily, hope unswervingly, and love extravagantly. Isa-isahin po natin yan, mga kapatid. First point, unang punto na tayo. Revive your unswerving hope. Ano ang kalaban ng pag-asa? Pagkalumbay. Pagka natalo ang pag-asa, ang resulta niyan ay pagkatao. Ang mga tao na nawawalan ng pag-asa, usually, naandyan ang pagkatakot sa kanila. Takot sa lahat ng bagay. Paano na? Bukas, paano na ang susunod? Ano ang mangyayari? Bakit? Ang mga taong nagtatanong ng ano ang mangyayari, you are in the stage na nawawalan ka na ng pag-asa. Ulitin ko, sabi ng Diyos, tayuan mo, manatili ka sa pag-asa. Na anumang mangyaring imbiyo, tayuan mo ang pag-asa. Kasi kapag ka nawala ang pag-asa mo, ang pagkatakot na andyan, takot ka lahat, takot ka na mawala ng pera, takot ka lahat. Kasi yan ang nagiging resulta kapag ang pag-asa nawala. Sino ang hindi takot dito? Amen? Amen. Praise God. May tao pa kaya? Amen. Okay, basa tayo. Tingnan nyo po ha, mga kapatid. Supposedly, ito ang maganda. Iyan ang mga nagpapawala ng Dinifferentiate ni Pastor Jerome yung salitang depression, stress, and anxiety. Ano daw po ang depression? Overthinking the past. Nako, iniisip mo, you think over and over the past, nabigo ka, nasaktan ka, na broken heart ka, pag binabalik-balikan mo yung past, what will happen to you? Madidepress ka. Ano naman po ang stress? Overthinking the present. Yung hinaharap, naku, problema ngayon, problema sa trabaho, problema sa pamilya, puro problema. Pag inisip mo yan, think over and over, you will be stressed. Ano na po ang anxiety? Anxiety is overthinking the future. Kapag ka ngayon pa lang iniisip mo na bukas, ma-anxious ka. Anxiety yan. Pag nagsama-sama yan, yan ang pumapatay ng pag-asa. Kaya dapat sa atin, bawal ang ma-depress, bawal ang ma-stress, at bawal ang ma-anxious. Amen? Parang natakot na tulad sila, nahimik na kayo. So, again, araw-araw, yan ang hinaharap natin. Araw-araw, nararanasan natin yan. Amen? Amen. Pero kaya sabi ng Bible, kahit nakakaranas ka ng depression, nakakaranas ka ng stress, nakakaranas ka ng anxiety, tayuan mo pa rin ang pag-asa mo sa Diyos. Amen? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi sabi ng iba, araw-araw na lang, pastor, nadidepress ako, na-stress ako, na-anxious ako. Araw-araw lang pagbabago. Kaya yung iba, nawawalan na ng pag-asa. Hanggang kailan? Ang sabi ng Bible, tayuan mo lang. Hindi mo man alam kung kailan, tayuan mo lang. God knows the timing for your life. Amen. Balo niya kung ano ang tamang panahon para sa iyo. Pero ang alam ko, lahat may katapusan. Ang depression may katapusan. Sabi ng Bible, ang tingnan nyo yung mga bagay na eternity.
Kasi yung mga bagay na nakikita nyo, these are all temporal. Ibig sabihin, may katapusan. Kaya yung depression, nasa ilalim ng araw yan, may katapusan yan. Ang stress, may katapusan. Ang anxiety, may katapusan. Basta ang gagawin mo lang, tayuan mo ang pag-asa na mayroon ka sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Basta tayo. Sabi niya, ngunit, hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay. Yan, nagaya ng mga iba na walang pag-asa. So, ang kalaban ng pag-asa, kapag nalumbay ka na, nalungkot ka na. Okay, isa pang verse. Sabi niya, bakit ka nalulumo, sabi ng Psalms? Bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? At bakit ka napapagapag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Kaya kapag napapagapag ka na of what is happening in this world, you lost your hope. Kasi pag mayroon kang pag-asa, hindi ka mababagabag. Kung may pag-asa ka, hindi ka manglulumo. You are always excited. Sa ibang translation, masaya ka pa rin. Bakit? May pag-asa ka. Tama? Amen. Hallelujah! You are always excited. You are always happy. At narinig ko nga sa mga ngaral, ang pagiging masaya is a choice. Pwede naman may problema ka, you choose to be happy. Tawa ka ng tawa ka at may problema. Hindi dahil nasiraan ka na. Tumatawa ka because you have hope in the Lord. Amen. Alam niyo po kung ilang beses binanggit yung parihong verse? Ay, tatlo. Bakit ka nanlulumo? Same, sa Psalms 42:11, Psalms 43:5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit? Sabi mo sa katabi mo, bakit? Umasa ka sa Diyos. Huwag ka manlumo. Yung pagpupunta ka sa church, be excited always, hindi pagdating mo. Mga kapatid, magandang umaga, may problema po ako. Huwag kang harang-harang dyan, baka ikaw kumain. Hindi ho. Mga kapatid, ang mga tao, ang problema mo, nararanasan din ng iba yan. Mas malala pa nga sa iba kaysa sa'yo. So again, even you have problem, you can choose to be happy. Kami mga pastor, may mga pinagdadaanan kami. Pero hindi naman kami pwedeng dalhin sa pulpit. Mga kapatid, even though we're discouraged, but we are trying ourselves to be an encouragement sa bawat isa sa inyo. Amen? Amen. Sinisit aside namin ang lahat. Kailan ba walang pera? Mga pastor din minsan walang pera. Amen? Amen. Kaya dapat uutusan mong kaluluwa mo. Oh, kaluluwa. Huwag ka malumo. Umasa ka sa Diyos. You are the one commanding yourself. Pinakausap ang sarili. Kausapin mo ang sarili mo. Ay ako nga, sabi ko nga, dahil mag-isa ako sa bahay, lagi ko kausap ang sarili ko. O, oras na, maligo ka na. Mamaya, malilit ka na naman. Bilis-bilisan mo. Kinakausap ko ang sarili ko. Bakit? Ang kaluluwa mo, kausap mo yan. Amen? Amen. Kaya kung wala kang kausap, kausapin mo sarili mo. Amen? Kinakausap ang sarili. Pag nagpapasaway na, medyo kausapin nyo. Tumino ka. Umayos ka. Kausapin nyo. Bakit? Kasi kaluluwa yan. Kinakausap ang sarili ninyo. Halimbawa nakakaranas kayo na parang tinatamad, parang ayaw mo kumatid. Bangon! Atin ka! Kinakausap ang sarili. Amen? Palapakan nyo ang bawat isa. Alam niyo po, kapag kinakausap ng tao ang kanyang sarili, walang problema. Wala ho ako nakitang sirang ulo na namumroblema. At ang napapansin ko sa sirang ulo, kinakausap lagi ang sarili. Amen? O sabi mo, learn to talk yourself. Wala pa, sino ba sa inyo na? Nakita na ba kayo na wala mang makain yan, wala mang tulugan yan? Hindi na mo problema yan. Pero tingnan mo, pag gising yan, kinakausap lagi ang sarili nila.
So kaya if you learn how to talk yourself, mapapansin mo wala ka ng problema. Praise the Lord. Kausapin nyo, kapag medyo nagpapasaway na ang sarili mo, hoy, may simba na yan! Atin ka! Huwag kang malilig! Kinakausap. Tama? Kasi yung iba, huwag nyo kausapin yung iba, sarili mo ang kausapin mo. Amen. Alam ko si David, laging kinakausap, why down, O my soul, o cast down, O my soul. Kinakausap niya. Bakit ka naglulo mo, kaluluwa ko? Huwag mo sabihin, sira ulo dyan si David. Because you can command yourself. Pwede mong kausapin ang sarili mo. Pagka medyo, umiiyak ka ng sobrang problema, okay na yan. Tama na yan. Tama na yan. Sumusubra ka na. Are you in church? Marunong kayo. Sinasaway nyo ang inyong sarili because the one who will discipline yourself is not your pastor, is not anybody, it's yourself. Matuto ka, disiplinahin mo ang sarili mo. Amen? Tulad ako, bawal na ako ng maraming kanin. Pag kumakain ako, pag masarap ang ulam, napaparami ako ng kanin. Oo. Pataas yung sugar mo, mataas. Sino pa waring kakausap sa akin? Amen? Palapakan natin si Lord. Okay, ulitin ko 3 beses. Bakit o kaluluwa? Bakit o kaluluwa? Bakit? Kasi mga kapatid, again, we are obliged na i-discipline ang ating sarili. Next, praise the Lord. Sabi ng Ecclesiastes 9:4, sapagkat sa Kaniya na napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Put in mind, habang may hininga ka, may pag-asa. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Bumilang ka ng buwan, wala pa. 35 years old ka na, wala ka pa asawa. 45 years old na, wala pa. Sabi ng Bible, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kahit ilang taon ka na yan, pwede pa, walang imposible kay Lord. Amen. Palapakan natin si Lord. Ang iba kasi parang nagbibilang Ako, isang buwan na lang, Lord. Wala, wag. Hanggat may buhay ka, may pag-asa ka. Amen? Ano man ang pagsubok, ano man problema, ano man hamon ang pinagdadaanan mo, habang may buhay ka, may pag-asa. Amen? Amen? Kaya, unang point, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Na anumang milyari king dieu, huwag niyong kalilimutan ang pag-asa. Tatayuan mo yan, pananatilihan mo yan, at magkukontinue ka riyan. Amen? Umalakpak ulit ang mga umaasa. Dati, may nanay, pero mo, prayer ang fasting niya rin yung kanyang asawa para mabago. Dumanis ang taon, walang nangyayari, parang walang nangyayari. Dumanang 5 taon, parang nangyayari. Magsa10 taon na, prayer and fasting. Aba? Parang walang nangyayari, pero after 10 years ng kanyang kapananalangin, na born again ang kanyang asawa, ng ma-born again in just a period of months, nagpasko. Kasi tayo, dumaan lang 1 linggo, 1 buwan, parang walang tugon, parang walang nangyayari, nothing change, parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Ulitin ko, pag dumating ka sa punto na yan, talk to yourself, hope in God. Habang may buhay ka, may pag-asa. Palapakan natin si Lord. Pangalawa, revive your unswerving faith. Ang binanggit na ibang translation, trust. Alam niyo po ang kalaban ng pananampalataya? Pag-aalinlangan. Doubt. At kapag nag-alinlangan ka na, ang resulta, pagod ka na. Amen? Okay, basta tayo. Sabi po dito mga kapatid, okay, i-differentiate natin. Sino ba sa inyo ang nag-differentiate na
Di ba na yung naririnig paniniwala, pananalig, pagtitiwala? Ano ba yun? Synonymous? O magkakaiba yan? Magkakaiba po yan. Pag sinabing paniniwala, who we are in Christ Jesus. Naniniwala kang pinatawad ka, naniniwala kang blessed ka na, naniniwala ka ng malinis ka na, naniniwala ka ng successful ka na, yan ang ibig sabihin, who you are. Kaya mahalaga na alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? Pag nananalangin ba kayo, alam nyo ba kung sino kayo? Anak ka ng Diyos. Sabi ko nga, para maintindihan ng spiritual, physical muna tayo, walang anak na nagmamakaawa sa kanyang magulang, Ma, pili ko bang buksan ng refrigerator? Gusto ko po yung chocolate. Or kabod na kamong magbubukas na walang kahit walang paalam, because you know and you know na lahat ng mayroon sa bahay ninyo ay para sa iyo. May tao kaya? O ngayon, kung alam mo ang position mo sa harapan ng Diyos, anak ka. Kaya nga sabi ni Jesus, you are my friend, you are no longer slave. You are my friend. At hindi lang naging friend, tayo ay anak ng Diyos. Kaya every time natatayo ka sa Diyos, tayuan mo bilang anak ka ng Panginoon. Amen? Diba? Narinig nyo na sa akin, nung ma-aksidente ako, nagsaklay ako, durog yung aking sako. Sa motor, nagsaklay ako. Ang hirap, pag nag-iisa ka, diba, nagsasaklay, tapos yung saklay mo nadudulas pa. Kasi nakaguma. Bira, pilay ka na, madudulas ka pa sa CR, ay nadadagdagan. Pero hinamon ko talaga ang Diyos. Sabi ko, Lord, lingkod mo ako, anak mo ako, nagtuturo ako ng biyaya, nagtuturo ako ng himala, hindi mo ko kayang paghimalaan. Alam mo, binidyo ko para patunayan ko talaga, binidyo ko. Nag-speaking in tongues, rapasanda, rapasiko, rapapayante. Nakikita ko yung namamaga kong paa, unti-unting umiimpis. Bakit? If you know your position in front of God, in the presence of God, mga kapatid, wala kang duda na tutugunin ka ng Panginoon. Because again, paniniwala, who we are in Christ, pananalig, what Christ Jesus has done, at ang pagtitiwala, who Christ Jesus is. Pag nagsasabi ka, nagtitiwala ka, alam mo na kaya ng Diyos mo. God is able. Sabi nga ninyo, able. Nag-preach ako sa Candaba kay Pastor Tom. Gathering ng different churches, umabot yata ng 700 to 800 people. Itinuro ko yan, mga kapatid. Dapat alam mo kung sino ka, alam mo kung anong ginawa ni Kristo para sa'yo, at alam mo kung sino siya. Kasi kapag alam mo si Lord sa'yo, na walang imposible sa Kanya. Kaya ang tanong sa Jeremiah pa lang, sabi ng Lord, mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Lahat magagawa ng Diyos mo. Lahat ang mga imposible sa tao, posible sa Diyos. Kung alam mo lang kung sino ang Diyos mo. Kaya sabi dito ng Bible, alam mo ang position mo, anak ka ng Diyos. Kaya nga, di ba, ang prodigal son, nagsiselos doon sa kanyang bunsong kapatid. Sabi niya, itong bunso na ito, nilustay ang lahat ng kayamanan. Tapos after all, bumalik. Tapos nang bumalik, ipinagkatay pa ng pinatabang guya. Nagkaroon pa ng celebration. Nagmamaktol ang kuya sa labas. Lumabas ang ama. Sabi niya, pa, hindi ako nag-disobey sa'yo. Hindi ako naging masama sa'yo. Hindi ako naging na anak sa'yo. I serve you sa buong buhay ko. Pero kahit kambing, hiningi niyang kambing, kahit kambing, hindi mo man lamang kung may pagkatay para sa aking kaibigan. Anong sagot ng ama? My son, all I have is yours. Ang problema lang sa panganay, yung mentality niya ng pagiging lingkod. Nakalimutan niya ang kanyang pagiging anak. Na bilang anak,
Lahat ng mayroon ng Ama ay Kanya. Tama? Are you in church? So dapat alam mo yung position mo. Kaya sabi ko nga, pag mananalangin ka, ayusin mo yung panalangin mo. Tayuan mo kung ano na ang ginawa ni Jesus sa'yo. Sasabihin ng iba, Lord, sa umagang ito, hindi man ako karapat-dapat. Bumaba ka na, kaya hindi ka pala karapat-dapat. Alam niyo, church, wala namang karapat-dapat eh. Pero sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinaging dapat ka. Amen. Tayuan mo yung pagiging dapat mo. Amen? Amen. Kasi sabi ko nga, kung ang law sa Old Testament, sa Holy of Holies, ito yun yung pulpit, ang sino mang tatayo na you are unworthy, you will automatically die. Tumayo yung MC, patay. Tumayo ang worship leader, patay. Tumayo ang mga tumutugtog, patay. Pero ang totoo talaga mga kapatid, pinaging dapat tayo ng Lord sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. He don't care kung ano nagawa mong pagkukulang, basta ang mahalaga, ito ka ngayon sa akin anak. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? And then, go Christ Jesus, tandaan po natin, pag kilala mo ang Diyos, tandaan po ninyo, ang Diyos na ipinapangaral ko, kahit isang segundo, huling segundo, kaya niyang maghimala. Amen. Kaya kung mayroon pang isang buwan, mayroon pang isang linggo, mayroon pang isang araw, may isa pang oras, may isa pang minuto, huwag kang mawawalan ng pananalig sa Kanya, because your God is able, even in the last second in your life, He can make a miracle. Palapakan natin siya. Amen. Kaya ng Diyos gumawa ng himala kung kilalang Diyos mo, kaya tawag sa atin mananampalataya. Because nagtitiwala tayo, naniniwala tayo, at nananalig tayo sa Kanya. Amen? Are you following? Okay, tingnan natin mga kapatid. Sa taas. Sige, next. At pagdakay inunan ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan siya. Si Pedro yan na nalulunod sa tubig. Sa kanya sinabi, "O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" So again, ang kalaban ng pananampalataya, pag-aalinlangan. Okay, next. Sabi po dito sa Matthew, sinabi sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. Di ba ano napansin ni Jesus, bakit siya, mga kapatid, sabi niya, "Oh, kaunting pananampalataya mo, Pedro. Kaya ka nag-aalinlangan." Pero sabi ng Bible, kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. So sabi ng Bible, kung mayroon ka pinaka-smallest seed sa Palestine, mga kapatid, kung mayroon kang kasing liit pa lang na gano'n na pananampalataya, pwede ka nang magsalita. Ibig sabihin, you have already the authority. And take note, hindi siya mananatiling maliit dahil ang binhi tumutubo. So ibig sabihin, ang tinutukoy dyan ni Lord, kung mayroon kang growing faith, kung mayroon kang lumalagong pananampalataya, not always the same, yesterday and forever, mga kapatid, araw-araw lumalagong pananampalataya, you can say to this mountain, tumalong ka, susunod sa'yo. Amen? Kaya actually, mga kapatid, minsan nawawalan na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga sabi ng Bible, tayuan mo ang iyong pananampalataya. Amen? Sabi ko nga si Abraham, ama ng pananampalataya, bakit siya tinawag ng father of faith? Bakit? Biro mo, 3 days, ang journey papuntang Mount Moriah. At sabi ng Lord, ihandog mo ang iyong anak. And every time natitigil sila, maangutang ang anak, may gatong, may itak, may apoy, asa nang ihahandog? Anong sabi ni Abraham? God will provide. Lakbay na naman, tumigil na naman, tradisyon, nagtanong na naman sa isa pa, may gatong, may itak, may apoy, asa nang ihahandog? God will provide. Hindi nagbabago
si Abraham sa kanyang sinasabi dahil alam niya may kapangyarihan ang salita. At alam niyo po ang nangyari, it is impossible for 3-day journey na bundok, mataas po yun. Ang mga tupa, bibihira yan. Gusto nila nasa kapatagan at tahimik na tubig yan. Hindi yan tulad ng kambing na akyat ng akyat. Ang mga tupa, nasa plain lang yan. Impossible na magkaroon ng ram sa taluktok ng bundok ng muraya. Pero dahil ang sinasabi ni Abraham, God will provide. God will provide. Pagdating nila doon, mayroon na ang ram because ang pananampalataya ay gumagawa ng katugunan. Amen? Amen. Palapakan niyo po si Lord. Amen! Okay, diretso natin. Next. Hallelujah. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpalalo, hindi tapat sa kanya. Ito sa Habakuk pa lang yan. Ngunit ang ganap, sino po ang pinaging ganap ni Lord? Pinatawad. Tayo lahat. Amen? Ang ganap daw ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Inulit yan ng Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:38. Ang ganap, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Wala kang choice. Pag believers ka, pag born again ka, pag Kristiyano ka, dapat mabuhay ka sa pananampalataya. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Ano daw ang pananampalataya? Hoping the things na mangyari sa buhay natin. Amen? Kaya kung ano man ang pinag-pray-pray mo, dapat sampalatayanan mo. Hallelujah. At huwag kang mawawala. Kahit sa tingin mo parang malabo, kahit sa tingin mo parang wala nang way. Pero praise God, tanda mo ang Diyos natin can make a way even in the wilderness. At kaya niyang gumawa ng fountain kahit sa ilang. Amen? Ganyan ang Diyos natin. Hindi naman ikaw ang gagawa, ang Diyos ang gagawa para sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, tatayuan natin ang pag-asa, tatayuan natin ang pananampalataya, again and again, nanumang milyari kimbyeta mo, tatayuan natin yan. Huwag kayong mawawala. Kasi yung iba, they're losing their hope and they're losing their faith. And last, pangatlo, revive your unswerving love. Pag-ibig. Ano daw ang kalaban ng pag-ibig? Panlalamig. At kapag nanlamig ka, ano ang resulta? Naapektuhan ang paglilingkod. Ilang beses ko na itinuro sa inyo na sa mga mag-asawa, tuloy-tuloy pa rin dapat ang dating. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng chocolate. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng bulaklak. Amen? Kasi dapat kino-cultivate ang pag-ibig dahil if we don't cultivate the love, mawawala yan. Parang halaman lang yan. Pag hindi nyo dinilagay, matutuyot yan. Dapat dinidiligan ang pag-ibig. Tama? Dapat nagdi-date kayo. Hindi nagkaanak na kayo, wala nang dating. Kaya nga minsan may asawang nagtanong, Pa, last kong narinig sa iyo ang salitang I love you nung ikinasal tayo. Sabi ng kanyang asawa, pambira ka, 10 ng ating anak, kailangan mo pang I love you. Hindi mo napapatunayan ng I love you sa anak. Kailangan araw-araw, sabi niya, para daw makultivate ang love, you have to speak to your children and to your husband or wife ang salitang I love you bago magtakip silid. Honey, I love you. Tanungin mga katabi mo, kailan ka huling in-love you ng asawa? May natatanda pa po ba kayo? Hallelujah. Kino-cultivate. Bakit, church? Tingin kayo. Nung dati nagdi-date kayo, in love ang asawa mo, in love ang boyfriend mo. Wow, talagang kahit kaya mo nang sumubo, ipagsusubo ka pa niya. Kahit kaya mo magbubukas ng saging, ipagbabalik ka pa niya. Wow, ka-sweet. Praise the Lord. Bakit? Nasa taas, nasa taluktok ang pag-ibig. Na mataas ang level ng pag-ibig, kaya they can serve. Walang pagod maglingkod. Pero kapag ang pag-ibig nanlamig, wala nang ganang maglingkod sa'yo yan. Dati ganadong magluto, masarap. Sa Kapampangan, manyaman, nini, ikarakan ng bitchin. Bakit? Bakit? Gusto na? Wala natin magpapusap. Gusto lang patayin. Bakit? Kasi nawawala na ang
Pag-ibig. Makanyan mo rin kang Ginoo. Kapag ang pag-ibig bumababa na ang level, Wala nang ganang maglingkod. kaya wag niyong sisisihin. Ang boring yung preacher eh. At saka yung church parang wag mong sisihin. May problema yung pag-ibig mo eh. Kaya wala kang gana kasi may problema na yung pag-ibig mo kay Lord. O basta tayo. Nasa Bible ba yan, Pastor? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, sa pagsagana ng kaabalahan ng tao, Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. hindi po exempted dyan ang mga Kristyano. Tingnan mo ang katabi mo, mukhang malamig na ng kaunti ang pag-ibig niya. Hallelujah. Alam niyo po, gradual yan. Una yung darating, ang late niya 1 minuto. Dahil ang pag-ibig, sunod niya 5 minuto na 10 minutes, sunod yan oras na. At alam niyo po, dahil sobrang bumababa ng pag-ibig, darating niyan, tapos na ang preaching. At alam niyo, dahil bumaba ang kanyang pag-ibig, darating niyang closing prayer na. At dahil bumaba ng gusto ang pag-ibig, uma-absent na. At dahil bumaba, hindi lang linggo ang absent, buwanan na. At dahil bumaba ng sobrang pag-ibig, anniversary na lang umaaden. Alam niyo po, ulitin ko, ang problema, pag-ibig. Kapag hindi ka na ginaganahan maglingkod, hindi ka na excited, may problema na. Malamig na ang iyong pag-ibig. Again, we need to admit that. Kasi hindi tayo maayos ng Lord pag hindi natin in-admit yan. Okay, basa tayo. Next pa, mga kapatid. Ano sabi na? Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit, controls, urges, and impels. Kay Lapang. Alam niyo po ang nagmumotivate kay Lapong? Love. Hindi ka pwede mag-minister na wala kang puso. Mahihirapan ang ating pastor mag-motivate, mag-encourage kapag ala kang puso king ministry. Kaya nga ang usapan dito, puso, hindi oras. Sasabi ng iba, Pastor, busy ako, may business ako, may trabaho ako. Hindi pinag-uusapan ng oras. Ang pinag-uusapan, pag-ibig. Kaya wala kang oras kasi wala kang pag. Kita mo ang mga babae, anong love language ng babae? Time. Hindi mo lang ma-chat yan. Hindi mo lang ma-reply agad yan. Anong feeling nila? Hindi mo na ako love. Bakit? Kasi ang pag-ibig, kailangan ng oras. Hindi ka pwedeng magmahal na wala kang oras. Sinasabi mo kay Lord, Lord, I love you. Pero wala kang time. Nga! Madali lang sabihin, Lord, I love you, I love you, I love you. Pero kung wala kang time kay Lord, sorry to say kapatid, wala kang pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig ka, may time ka. Kaya may kanta, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, Amen. Bakit ang mga Kristiyano nagmamahal kay Lord? Anumang oras na kailanganin ng church, may panahon. Walang salitang busy ako. Sabi mo sa katabi mo, walang busy-busy. Praise the Lord. Amen? Amen? Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, tandaan mo, walang busy-busy. Usapin mo, ang iba, ayaw ko usapin kasi pareho kayo. Mag-usap kayo, kahit pareho kayo. Sabi mo, wala nang busy-busy. Magiging masipag na ako. Hahanapin kita tuwing ministry. Amen! Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Okay, next. Praise God. Ang ganda, sila Pablo, maging ang kanilang buhay, handang ihandog because of the love. Ang pag-ibig ang nag-i-impels. Okay, constraint, ibig sabihin, mga kapatid, literally, to hold together. Constraint, hold, keep in, press. Matindi, ano? Ang nagtutulak sa kanila, pag-ibig. Kaya ang magandang motivation, hindi love gift. Ang magandang motivation is love.
If you really love the Lord, kahit walang lahat, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo, I will serve the Lord. Okay, next. Praise God. Sige, next kapatid. Tatapos na po ako. Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Ano daw? Sabi ng 5, na may anyong kabanalan. Marami na po sa church, nakabihis na lang. Pero wala na ang pag-ibig. Nakabiste every Sunday. Nakabihis, todo bihis, todo make-up, todo pintura. Pero wala na ang kanyang pag-ibig. Basa tayo. May anyong kabanalan. Pahuli-huli pa yan. Hallelujah! Praise the Lord! Naglilingkod ka ba? Ali? Kasi madali maintindihan at maramdaman ang pag-ibig kapag may action. Sino nagmamahal kay Lord? O sabihin mo makikita kita sa ministry. Amen? Amen? Kaya talaga nila. Okay, next. Sabi po ng next verse, sige kapatid, Matthew 7, sinabi ni Jesus sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw at tawag pala doon, yung may anyong kabanalan, pretender or hypocrites. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. It was already prophesied in the Bible. Sa panahon pa lang na Isaiah, na ang tao sa bibig, umaawit, nag-worship, pero ang puso nila malayo sa Panginoon. Nagka ilang kanta ng pinaulit, hindi ka pa rin tinamaan. Alam niyo po, ang ganda dati ng mga worship, gitara lang, walang mga drum-drum, pero unang kalabit pa lang, ramdam mo na si Lord. Nirugo. Tapos na ang gawain, hindi ka pa tinamaan. Ano ang problema? Wala sa church. Ang problema, atsuke ka. Ang puso mo malaot na tingin mo. Kaya hindi mo na nararamdaman. Amen? At again, pag wala kang pag-ibig kay Lord, mahihirapan ang ating pastor. I-encourage ka na mag-serve, mag-minister. Kasi ang ministry, ang usapan, puso. Amen? Next. Sige po. Ito po ang pagkasabi sa Tagalog. Let no one deceive or beguile you in any way. For that day, sa end times, will not come except the apostasy come first, unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christian has come. Alam niyo po, yung mga nagsasabing Kristiyano sila, na wala ang buhay sa kanila, ang tawag doon, apostasy. Yung madali na masabing born again ako, kaya nga sabi ko, di ba, hinahamon ko kayo, pag uwi nyo mamaya, itanong mo sa asawa mo, Baka, honey, born again na ba ako? Because they can tell you if you are born again. Sino malakas ang loob? Itanong nyo sa mga anak mo. Mga anak! Ang mama nyo ba born again na? Ang sasabi ng anak, Alipa! Bakit church? Bakit? Kasi itong mga apostasy, nagpre-pretend silang Kristiyano. They are pretenders, they are hypocrites. Pero ang totoo, ang puso nila wala pa sa Panginoon. Kaya hindi pa makikita ang resulta. Kaya sabi ni Jesus, you will know them by their fruit. Makikilala ka. Kasi ang mga born again, ang babait niyan. Hindi na namumulyaw yan. Anak? Anak? Kaya di ba mayroon mayroon kinatugalan, kapanan ng simbahan ay nanggigising na. Ngayon, iba na ang kanta. Bunganga ng inanay ay nanggigising. Yung nagigising ang anak sa bunganga ng born again yan. Leader pa yan. Ang sabi ng Bible, profess to be Christians. These are
apostasy that will come in the end times. Baka tayo, sinasabi natin sila hindi totoo, baka isa tayo doon sa hindi totoo. Bihis na bihis, pero wala po yung kapangyarihan sa atin. Kaya sabi ng Bible, ingatan, okay, next lesson natin kapatid. Ngunit mayroon akong laban sa inyo. Hindi lang po ito sa Ephesian Church. Na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Pag nawala ang pag-ibig, nawawala ang gawa. Pero pag nagsisi ka daw, gagawin mo uli ang dati mo ginagawa. Dati active ka. Dati on time ka. Dati masigasig ka. Dati masipag ka. Because your love diminishes. Bumaba ang level. Kaya naapekto ng paglilingkod. Dati 10 ang cell group. Ngayon, metong namo. Nawawala. Sabi ng Bible, repent. Pag mag-repent ka na, ipag-pray mo na, i-restore ng Lord ang love. And then, pag na-restore ang love, babalikan mo at gagawin mo ulit ang una mong ginagawa sa Panginoon. Sino gusto ma-revive? Amen. Amen? So ulitin ko, sabi ng Bible, may laban. So sabi ng Bible, magsisi ka. Kung saan ka nahulog, gawin mo ang iyong unang mga ginagawa. Okay, next. Dito na po ako magtatapos. Ito po ay si David. This is the prayer of David. Ulitin ko. David known as a man after God's own heart. Pero, dumating siya sa point na nawala ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. At alam niyo po ba, sabi ko nga, pag nagbabasa ka ng Bible, lagyan niyo ng emotion. Hindi naman pag binasa niya, create in me a pure heart, O God. Hindi ganon. Umiiyak dyan si David. And that is heart's desire. Nasabi niya, create a pure heart in me. Nirumbo agad ni David ang puso. Kasi ang may problema, puso. Sabi niya, O God, and put a new and loyal spirit in me. Sabi niya, do not banish me from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. Sabi ng Bible, give me again. Sabi mo nga, Ali, give me again. Sabi niya, the joy that comes from your salvation and make me willing to obey you. Ulitin ko, this point of time, wala tayong ibang gagawin kundi mag-admit sa Panginoon. Nasasabi mo kay Lord, Lord, actually po ako, lagi ko sinasabi kay Lord, pag hindi ko nararamdaman, Lord, miss na kita. Kasi hindi ako pumapayag na hindi ko nararamdaman si Lord kasi yung presence na nararamdaman natin, doon tayo humuhugot ng lakas. Tapos there are some days na parang wala tayong nararamdaman. Hindi dahil ang Diyos ayaw. Dahil may problema ang puso mo. Ako lagi ko sinasabi kay Lord, ako ina-admit ko, hindi po tuwing tumatawag at lumalapit ako kay Lord, nararamdaman ko siya. May mga panahon, hindi ang Diyos malayo, ako ang malayo sa Kanya. Kasi ang Diyos hindi naman siya lumalayo sa atin, tayo ang lumalayo sa Kanya. Tayo ang nagbabago sa Kanya. At lagi kong sinasabi ko, Lord, minsan isang buwan, hindi ko nararamdaman si Lord, para bang naggagawain, nag-preach, nag-worship, pero walang nararamdaman. Pero lagi kong sinasabi ko, Lord, Lord, miss na kita. Mga Jesus, dito na kita. Kasi, ulitin ko, church, your love, your hope, and your faith
will only be motivated through the presence of the Lord.